Ngayon ang unang araw ng confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Nahaharap siya sa 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder, bunso ng madugong kampanya kontra droga mula nung mayor pa siya ng Davao City hanggang naging Pangulo ng Pilipinas. 4 na araw ngayong linggo ang confirmation of charges hearing. 3 oras yan kada araw. Ayon sa ICC, hindi paglilitis ang confirmation of charges hearing. Sa mga pagdinig na ito, susuriin kung malakas ba ang mga ebidensya para magpatuloy sa paglilitis o trial. Ano-ano nga ba ang mga inaasang mangyayari sa confirmation of charges hearing? Batay sa schedule na inilabas ng ICC, mamayang alas 5 ng hapon, oras dito sa Pilipinas, magsisimula ang pagdinig at babasahin ang mga akusasyon kay Duterte. Pagkatapos, ay may tig 30 minuto ang prosekusyon, depensa, pati na ang Common Legal Representatives of the Victims o CLRV. 1 oras naman ang nakalaan ngayong araw para sa submissions on the merits ng prosekusyon. Dito nila ilalabas ang kanilang mga ebidensya. Bukas, may 1.5 oras muli ang prosekusyon para dyan bago magpresenta ng argumento ang panig ng mga biktima. Sa Huwebes, nakalaan para sa defense team ang 3 oras na pagdinig para sila naman ang magpresenta ng argumento. Itutuloy nila hanggang sa Biyernes ng kalahating oras ang pagpresenta ng argumento. Kasunod niyan ay ang closing statements ng prosekusyon, CLRV at ang depensa. Merong tig 30 minuto ang bawat panig para rito. Sa dulo, 1 oras tatalakayin ang pag-detain ng ICC kay dating Pangulong Duterte. May 6 na pong araw ang mga hukom para maglabas ng desisyon kasunod ng confirmation of charges hearing. Pwede nilang i-confirm ang isa o lahat ng inaakusa kay Duterte at doon maitutuloy ang paglilitis. Kung hindi naman i-confirm ay ibabasura ang kaso. Pwede ring magdesisyon ng mga hukom na magdagdag pa ng ebidensya o magsagawa pa ng investigasyon ang prosecution team.